Para sa hindi pa nakakaalam, tayo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy. Mhm. Tatakbo po tayong senador sa darating na May 12, 2025 election. Maaring ang iba po ay nabigla, pero doon po sa mga nagtatanong kung ano ang nagtulak sa akin para magdesisyon na kumandidato sa pagkasenador, sa kalaman po ninyo, nagbabasa po ako ng mga comments. Kumusta mga kabayan? Formal nang naghain ng Certificate of Candidacy para sa senador ang retiradong pulis, kolonel at One Rider Party List representative na si Bonifacio Buseta sa Manila Hotel nitong Biyernes mga babayan. Binigyang diin ni Busita na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pangangalaga sa mga motorista at pagtiyak ng kanilang proteksyon o sa ating proteksyon mga babayan. Narito, pakinggan natin si Kong Buseta mga kababayan kung bakit naisipan niyang tumakbo bilang senador. Sa mga kapatid nating motorista at sa iba pa nating mga kababayan, para sa hindi pa nakakaalam, tayo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy. Tatakbo po tayong senador sa darating na May 12, 2025 election. Maaring ang iba po ay nabigla, pero doon po sa mga nagtatanong kung ano ang nagtulak sa akin para magdesisyon na kumandidato sa pagkasenador, sa kalaman po ninyo, nagbabasa po ako ng mga comments at napakarami po ang nagmumungkahi na tumakbo tayo, kumandidato tayo sa pagkasenador. At sinasabi po ninyo na mas marami tayong magagawa para sa ating mga kababayan kung tayo ay pagtitiwalaan at papalarin na maging senador. At tama po kayo, kaya po sinunod ko naman ang inyong kagustuhan. Bagamat ako po ay nakaupo sa Kongreso bilang representative ng One Rider Party List, alam niyo po, nagsisikap ako na gawin ang para sa inyo. Pero ako mismo ay hindi satisfied doon sa mga bagay-bagay na dapat maging accomplishment natin. Kaya po, ninais ko na rin na tumakbo sa pagkasenador upang higit po nating mapalakas ang ating advokasya at maisulong pa natin ang iba pang mga advokasya na alam nating makakatulong sa mahihirap nating mga kababayan. Tama Kung yan, ano man Kong. po ito ang aking mga binabalak, plataforma o programa, kung ako po ay inyong pagtitiwalaan, paumanhin po, hindi ko po muna sasabihin sa inyo. Hindi ko po ugali ang mga ako. Katulad po nitong ating advokasya para sa mga motorista, hindi po ako nangako pero Tama ginawa ka ko dyan, po at Kong. nagsikap tayo. Kung noon po, ang ating natatanggap ng mga reklamo araw-araw ay mayroong bilang humigit kumulang na 500 complaints, mga tumatawag sa opisina na karamihan dito hindi natin na-actionan. Noong iniluklok po ninyo kami sa Kongreso, ang One Rider Party List, Yun. kung dati po ay nasa 500 complaints, ngayon po ay more or less 20 complaints na lamang araw-araw. Boom. Yun po. At balikan ko lamang po yung nabanggit ko na mga programa, plataforma Kong na Buseta, mga binabalak kababayan. natin. Kung magtitiwala kayo at iluluklok ninyo ako sa Senado, hindi ko na muna po i-detalye. Pero titiyakin ko po sa inyo, kung bibigyan nyo One Rider Party List, kailangan po meron tayong kasangga sa Kongreso, One Rider Party List, Honorable Congressman Rods Gutierrez, at kung ako naman po ay iluluklok ninyo sa Senado, napakaganda po na magka-partner kami. Ngayon, maaring ang iba po sa inyo may agam-agam, ganito naman po ang ating deal. Subukan po ninyo ako, iluklok ninyo ako sa Senado, Yun. at magsisikap po ako na maglingkod na Yun. Mukhang nararapat talagang ipasok tong si Kong Buseta sa Senado mga kababayan, oh. Simple lang kung magbitaw ng salita pero tagos. Walang halong kadramahan, di gaya ng iba dyan mga kababayan. At eto pa mga kababayan, panoorin natin kung paano makikipag-usap si Kong Buseta sa mga kagaya nating motorista na may hinanain mga kababayan. Eto pakinggan natin. Sitwasyon ng bus mo, hindi na ako nag-drive papuntang Samar, di bali na hindi na ako kumita.
Bali, kailan ka nahuli? May 15 po. Yan, tiyo. May 15, Opo. itong taon na to. Opo. Saan ang opisina nitong Goldline Transport Corporation? Bali, ano lang po yan, congressman eh. Kung saan-saan lang siya meron po dito sa may North Fairview. Tapos meron din siya sa Alabang, yung pagawaan sa Alabang. Meron din siya rito. Parang ito Hindi, po, bali, ano talagang hanap buhay mo bago ka nahuli? ang hanap buhay ko po talaga, bus driver po ako. Bus driver. Opo. Saan ka dati? Dati po, kaya po bus po ako, nagmamaneho. Tapos, nung nakilala ko po yung may-ari na yan, kasi nagkamiron po siya ng biyaheng, yung Yuhan, sakakuha po siya doon ng ilang bus, ilang unit. Ako po yung inano niya na humanap ng empleyado. Okay. So, nabigyan ko naman siya ng empleyado, matitinong mga empleyado. So, Kaya- sabi mo, sa ano ka nahuli? Tacloban? Tacloban po. First time mo lang ba pumunta doon? First time ko pong bumiyahe po doon. Ba't ang lakas ng loob mo? May ano ba kayo? May GPS? Google? Hindi, Ano? kabisado ko naman po, sir, ang Tacloban kasi nung nasa private pa po ako, pabalik-balik naman po ako dyan. At saka meron po akong kasama talaga na doon talaga ng biyahe. So parang ano lang po ako. Anong nakahuli sa'yo? LTO, HPG? Bali po, di ba nung nagreklamo po sa pulis po yung mga pasahero dahil natagalan pagta-transfer, ipinurad po kami sa HPG. Pagkatapos po sa HPG, pinurad po kami sa LTO. Doon po ako natikitan sa LTO. Sa LTO. Opo, opo. Inalagay sa'yo? Koloro? O Colorum po. O sige. Anong sabi nung iyong boss, yung may-ari ng bus? Ang sabi niya po dito po sa conversation po namin ng dahil nagmamakaawa na nga po ako dahil nagugutuman na ako. May May 15 pa po yan. May, June, July, August, September. October na po. 4 months ka nang walang hanap buhay. Oh, yun nga po. Ang ginawa ko po kung saan ako So, makakahanap. anong sabi ng boss mo? Ayun nga po, bakit ayaw ko daw pong ibigay yung ticket. Meron na daw po siyang pantubos. Sabi niya. Oo. Ay ako naman, siyempre, ba't ibibigay ko? Lumapit na po ako sa opisina po ninyo. Kasi, para malaman ko kung anong dapat. May po. number ka ng boss mo. Meron po, may number po. Bigay mo nga. Eto, tawagan mo kong. Akin na tatawagan. Yun nga, pinagmamalaki niya. Matagal na daw yung kalakaran na ganyan. Nagbibigay nga daw siya sa, ito po. Ito po gano'n. Ayan po yung conversation din namin. Nice one, Kong. Tingnan natin kung sumagot ba itong boss ni Kuya, mga kababayan, no? Nagrereklamo to si Kuya, mga kababayan, dahil nalakip ata at kolorom yung kanyang sasakyan. Kailan mo siya huling kausap? Ayan po yung date. Ito lang po, mga 2 weeks po siguro. Congressman, nandiyan po yung date. Muna, pa-text. Ito pa nga pa sabi niya, bakit ayaw mong ibigay ang ticket para matubos na daw po niya yung bus at yung lisensya ko. Mhm. Kailan niya sinabi yan? September, ano po ito? O ganito na lang. Brother, September 4 po. ganito na lang. I-pa-xerox mo. I-xerox natin, no? Pagbigyan mo siya muna. Ibigay mo yung ticket. Ibigay ko po sa kanya. Tapos, tumawag ka sa aming opisina. Opo, may number naman po ako kay sir. Kung, umaga, bigyan mo kami ng update. Okay? Malaman lang natin agad. Ibibigay ko po sa kanya yung ticket na po. Ibigay mo. Dali ba, makontak eh. Ayaw. Ayaw talaga, mga kabayan. Ayaw September ko. po.
pa lang po ito kausap ito. Hindi makontak. Ibigay mo, tapos balitaan mo kami. Ibigay ko po sa kanya. Hindi ko na muna pakialaman. Tingnan muna natin yung discarte niya. No? Saan ka mo umuwi? Dito po sa Caloocan, sa Camarin po ako na uwi. Pamilyado ka? Saan po? Opo, May pamilya. 3 po anak ko. Ilan taon ang bunso? Ang bunso ko po, 19 years old. 19 years old. Kaya nabuhay anak mo. Yung bunso po, ang medyo nakatulong-tulong sa akin mula nung nawala ng trabaho. Ay, sige. So, kung ano yung gusto ng boss mo, pagbigyan mo. Bigyan natin siya ng... Hindi, ayaw kong sabihin, bigyan siya ng taning eh. Kung gaano katagal niya ayos eh. Importante, update mo kami. Yun nga po, gusto ko nga sanang makuha ng lisensya para makapaghanap buhay ko. Sige. Punta ko sa bahay, mag-ilimang buwan na, mabuti nga nakaintindi yung may-ari. Kasi yung kita ko, pang bigas-bigas lang eh, pang unang pambigas. Pagka hindi na-action na ng boss mo, kapag hindi niya naayos, a-action na natin. No. Susulat ka sa amin, susulat kami sa LTO. No. Malayo po, Tacloban. Pero, sigurado ka na walang prangkisa? Kasi pwede lang maging kolorom kung walang prangkisa. Pwede rin maging kolorom kung mali yung iyong direksyon. Kumbaga, ito yung biyahin mo dapat. Pero dito ka dumaan sa ibang bayan Wala pong o sa tingin ibang ko po, lugar. wala pong prangkisa congressman kasi yung bus na inano niya, parang yun nga sinabi niya may special permit. Ibig sabihin wala siyang prangkisa kung ma-permit lang yung ano niya. Kaya nga Hindi. po doon po namin nalaman Hindi, na ganito na lang. I-check natin kasi kung may papeles yan, malaman natin kung kolorom talaga. o kasi yung pabalik po para makauwi po kami nung driver kong kasama, bus niya rin po ang dinala namin. Na-stranded po kami ng 2 weeks doon. So yun din po ang dinala namin pero ibang bus na po yung dala namin. Hindi, ganito na lang. Para hindi sayang yung pagpunta mo dito. Opo. Gagawa ka ng letter sa akin. Opo. Gagawa ka ng kwento. Mm. Pepermahan mo. Opo. Tapos papaserox natin yung TOP mo. Hihingi ako ng report ang LTO kung anong status ng bus na yan. O mas maganda nga po. Tapos, ipapa-invite natin yung boss mo Opo. sa LTO. O may mga kasama pa po ako na ano eh, niloko niya rin eh. Hindi niya rin Hindi, sinawag kaya- sa uran. Nako po. Iimbestiga Marami natin kasi ang ayos. ngayon. Opo. Okay? Mas maganda po. Kasi, kung may document siya at lalabas na hindi naman kolorom, wala kang problema doon. Kung expired naman, may-ari ng sasakyan ang dapat magmulta ng 10,000 pesos eh. Opo. Ikaw naman, may dapat kang mumultahan na may mumultahan ka na 2,000 pesos. Yun ay para sa pagmamaneho ng hindi rehistrado sasakyan. Opo. Mm. Okay. Gusto kong malaman ng maayos yan. Gawa ka ng kwento Opo. para susulat tayo sa LTO. Sige po. Okay? Oh. At in other words, maimbestiga natin. Yes po. Kung ano yung dapat mong panagutan, edi papanagutan mo. Kung ano yung dapat pananagutan ng may-ari ng bus, siya ang mananagot doon. May nakikita akong solusyon dyan eh. No? Na para ikaw ay maayos yung problema mo. Okay. Hintayin mo ko doon. Ayusin ko na itong dalawa na to. Sige po. Ah. Oh. Kumain ka na ba? Sa bahay po bago. Hindi, tanghalian. Umaga po po yun. Magahan, anong oras na? 3:00. Anak ng teteng talaga ito. Ano? Ay, kasi maaga pa po ako tinawagan ni Chef Jeremy. Sige. Pumunta ka doon. Ang alam ko may pagkain doon. No. Brother Ali! Bro Ali! Iba talaga itong sikong buso. Si Benji, andyan? Yun, oh. Panigurado. Pakibigyan nga ng pagkain to. Oh, yun mga kabayan. Brother, kumain ka doon. Sige po. Kasi kailangan kumain to dahil baka ang salaysay nito,
Magbale-balentong. Good job, Kong. Sige, kumain ka muna doon. Sige na. Brother, dito ka. Ang problema mo, Okay, up Kung next. 2009 na huli ko, 2009 na huli ko lang. 2009 nahuli ka. Anong minamaneho mo? 2009 pa mga kababayan. Jeep po. Jeep. Saan ka nahuli? Hindi ko lang po matanda ko sa maganda eh. Basta may huli ako nun. Pero sa Quezon City, ano? Opo. Ano daw ang violation mo? Tagay ko ano yan, obstruction kasi sa halagang 350. 350. 350 ang multa mo. 2009. Opo. Sa pagkakaalam mo, binayaran mo ito. Opo. Kasi nakuha ko na po yung lisensya eh. Tama, nung panahon yun, nagko-confis ka ng Confis lisensya ako. ang Quezon City, no? Confiscate. Hindi pa natin na-actionan to, ano? Tama. Mhm. Baka hindi lang naayos ang record, no? Baka sa system lang po niya. O ano pa itong 1,000? Yung 1,000 po yun, huli ko nung itong ano, August. Babayaran ko sana yan eh. Pinakita nila itong ano. Pangalawa. So, ang mumultahan mo noong 2009, 350. Opo. Pero dahil sinasabing hindi ka nagbayad, Nagkaroon po ng penalty. ang sinisingil sa'yo ng lokal na pamahalaan, 52,000 pesos. Hindi po kasama na yung huli kong nitong ano, August. Itong August. Ito, Opo, DTS. 52,202. Ang laki niyan, boy. Ganito kapatid ha. May letter ka naman dito. Pero ngayon, may lisensya ka. Meron po. Kapag tapos Anong problema mo talaga at naisipan mong pumunta sa akin? yun nga po yung magbabayad po sana akong ano eh, hindi ko mabayad. Kailangan nilang isabay. Dapat, Ano, magbabayad ka nung multa mo na 1,000. opo, 1,050. 50. Opo, Ito ay huli nitong August. August. Tama. Pero, dahil meron kang dating huli na base sa'yo, nabayaran mo na 350 pesos. Opo. Ang problema, Karoon po ng penalty. lumalabas sa record, hindi ka nagbayad at mayroong 51,000 po. 2,963 days. Naku po. Pwede, 2009 eh. Ganito, may sulat ka sa akin, ano? Yan na po. Ito ba yon? Opo. Tama? Opo, sir. Gagawa natin ng love letter kay Mayor ng Quezon City. Mayor Joy Belmonte. Joy Belmonte. Kung pagbabasehan ko ang kwento mo, malaki ang porsyento, mariresolve natin ito. Yan nga na po yung ano ko dyan. No. Kasi, Brother Jerry, dati-dati, nung hindi pa natin ina-actionan, ang Quezon City, isa sa nagkukumpiska ng lisensya. Pero kung ang lisensya mo ay nasa iyo, at wala silang wala sa stock nila yung lisensya mo, Yun nga po sinasabi rin nila na baka Oo. lost license na ako. hindi. Yun nga rin. Dahil sila nagkukumpiska ng lisensya, dapat hawak pa nila ang lisensya mo. Pero sabi mo, nagbayad ka ng 350. Nabalik na po sa akin. Mapapacheck ko, may naranasan ka na bang nag-request ng duplicate ng license LTO? Wala po. Wala kang record na nag-lost license ka? Hindi pa po napala sa Ayun. Malaking bagay yun, Bro Jerry. 2 points. points. Kasi kung Susulat tayo kay Mayor Joy Belmonte, sasabihin natin na huli ka noong 2009 at may multang 350, nagbayad ka. At sasabihin natin na nung panahong yan,
ay nagkukumpiska pa ang Quezon City ng lisensya. Yes. No? Noong 2022 lang na inaksyon natin, noon lang natigil yung pag-kumpiska. Ibig sabihin, kung hindi ka pabayad, dapat nasa kanila ang lisensya mo. Yun. Pangatlo, Tamang pagpapaliwanag ni Kong Buseta, mga kababayan. hingi tayo ng record sa LTO na wala ka pang na-apply na duplicate ng license dahil hindi nawala o hindi ka nag-apply ng duplicate. Hindi ka nag-apply na sasabihin mong lost license. Ano? So may sulat ka na dito, kapatid. Yes. Yan na po. Gagawa ko na lang ito ng letter kay Mayor. Okay. Kumain ka na. Fine na, sir. Ayos. Pag pumunta kayo dito, kumain na dapat. Ha? Kasi, sir, bumiyaya ko ng isang biyahe sa Joyride. Joyride ka ba? Apo. Kumusta sa Joyride? Okay naman, sir. Kita. May tanong ako sa'yo. Totoo ba na kinakaltasan kayo sa tip? Meron po. May cut? Nako Ate. po. Ate, bali sinasama na yun sa ano, sa yung bayarin ng customer. May cut, no? Opo. Nako Bali po, mga sinasama na yun. kababayan. Tapos, Huli pa yung sa ata. 400, 300, kasama na yung tip. Bali, kasama na yung pagbawasan. Total yung lahat. Magkano sa 20%. Yan, kuya. Kinakat. Isumbong mo kay Kong. Brother, Mhm. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? ay ito, okay naman. Nakikita ko yung nakikita ko yung mga ano yung billboard. Ay, oo. Ay, brother, Opo. Ano nasa Joyride ka pa ba? Opo. May kaharap akong Joyride rider na hingi ng tulong sa akin, may problema. Okay. Eh, napag-usapan namin yung natakil sa conference, sa hearing, sa kongreso na yung bang, di ba may nare-receive silang tip? Opo. Brother, loudspeaker to ha, huwag kang sasagot ng alanganin. Opo. Nako. Oo, naka-video tayo. Wala naman po tayong wala naman po tayong sasabihin na hindi naman totoo. Yes, may tanong ako. Natakil sa hearing sa kongreso yung tip, yun ay bigay ng customer sa rider, hindi yun bigay ng customer sa company. Naalala ko nga po na napag-usapan natin yun. Ngayon, ang gusto ko i-clarify, brother, dahil napag-usapan na yon, ganun pa rin ba may cut ang company ninyo doon sa tip para sa rider? Yun po kasi yung mga tip na halimbawa na bibigay po doon sa dumadaan po kasi yun sa sistema namin. Walang problema kung dumaan o magtumbling-tumbling sa sistema ninyo. Basta ang importante, dapat 100% mabigay sa rider. Tama po ba? Ang ginagawa po kasi natin, alam naman po ng mga driver natin at kapag meeting po, at nagka-training, pumapasok po sa amin, at very clear naman po sa kanila na basta po dumaan po sa lahat ng sistema, ang nangyayari, lahat po yun kasama dun sa transaction na naka-arrange. No? So in this case, yung 20% may sa Joyride, 80% po sa kanila. Brother, Yung system namin. brother, ikaw naman ay official ng Joyride. No? Opo. Eh, kami naka-recess. Pero, verbally, pwede bang mag-usap tayo? Kasi, alam mo, kahit naman ilaban ko itong tip ng riders, wala naman ang mapapakinabang dito eh. I understand po. Oo. Naiintindihan ko doon. Oo. Pero sa usapang tama, usapang makatao, ay hindi katanggap-tanggap. Yun. Okay, so ganito po kung the best I can do, i-raise up ko po sa management, i-discuss ulit namin. Opo. Ganito sabi mo sa management, Opo. ako sa usapang legal, usapang tama, hindi ako natutuwa. Opo. Ay alam mo naman ako, basta tama, nakikipag-away tayo, di ba? Naiintindihan ko naman po. Oo. Sa nagagalit. Oo. Tayo sa nagagalit. Tama. Wala naman tayong pinagbago.
Oo. Kahit naman, kung saan po yung conceptually na tama naman, di ba? Eh, hindi naman po natin para alisin sa biker yung alis para sa Kasi brother, system lang yan eh. Kumbaga kaya ninyong ayusin yan eh. Kaya yun po, ang gagawin ko po, I will do my best to present po ito sa management. Hindi na natin kung paano natin gagawin yan. Ganito kapatid, pakisabi sa management, effective immediately, ayusin ninyo. Eh, ano po, mamaya nga po, kung sakasakali magpupo yung meeting namin, i-release na po sa kanila. Titignan po natin kung paano natin i-handle yan. Oo, kasi ako, pag hindi ninyo naayos as soon as possible, ang option ko lang na dapat gagawin, mag-pass ako ng House Resolution sa Kongreso para imbestigahan kayo. Opo. O di, gusto pa nating pahabain o sa ating level pa lang maayos na? Eh, ang gagawin lang, kaya nga sabi ko nga sa inyo po, ang gagawin lang po natin is i-raise na po sa management, that's the most that I can do. O sige. And i-mention naman, nasa sa ano naman po election po ng Congress. Ano po ang maging desisyon. Alam mo brother, kaya ako sinasabi ito, ako may kasabihan kami sa Batangas, kung kaya sa paupo, huwag patayo. Siya na po, pero ano po batanggay nyo din? Ang nanay ko po ay nakatanawan. Kaya nga, ibig sabihin, kung sa level natin, masasettle itong issue na to, wala tayong magiging problema, hindi nahahaba pa. Kasi, ako, pag hindi ninyo ito inayos, as soon as possible, pag ito ay nag-pass tayo ng House Resolution para maimbestigahan, sasabihin ko sa iyo, brother, kabayan, 100% kakampihan ako ng Kongreso kasi tama ako. Ano naman po kung ano man po ang wisdom ng Congress, susunod na naman din po kami. Hindi, kaya sinasabi ko 100% susuportahan ako ng Kongreso sapagkat yung tip na ibinibigay ng customer ay natuwa siya sa performance ng rider, hindi yon para sa company. At kahit mag-research tayo, kahit sa restaurant, kumain ka, may tip. Para yon sa personnel, hindi yon para sa company. Tama ba? Well, ang ano naman po din, I agree naman po talaga din na gano'n. Sinasabi din naman natin, mahalin naman po, natuwa din naman ng customer dahil maganda naman ang naging servisyo na ginawa nyo. Pero okay lang po. Pero ano to, brother, nag-research na ako, yung tip talaga para sa rider. Hayaan nyo po, paabot po natin kagad yun at i-discuss namin. Bibigyan po namin yan talaga ng kahalagahan yung request niyo. Oo, kasi yung ibang hindi naman ganyan eh. So, aasahan ko yan. Today is Tuesday. Hopefully, may ma-receive akong feedback sa'yo bukas. Baka po mahirapan tayo, pero I will reassure you naman na as soon as meron tayong magiging direksyon niya, I will let you know. O ganito na lang, brother. Wala naman ako sa posisyon na obligahin kita, di ba? Pero ang ginagalang po namin ngayon po, malaking seryoso po ang pagpapahalaga natin sa salita ninyo. Alam niyo naman po yun eh. So, rest assured po, we will get back to you right away. Hindi naman natin yun parang sinabi niyo sa akin tapos hindi ko naman i-discuss. O sige, ganito na lang. Please discuss this issue with your company management. And kung siyempre hindi naman kita pwedeng i-pressure o obligahin dahil ikaw ay isa lamang sa opisyalis ng Joyride. So, kung medyo mainip ako, mag-unahan na lang tayo. Kung mauna yung action ninyo, edi maganda. Pero kung... Don't worry po, as soon as we can get a resolution to this, ngayon, the other thing of course is i-reprogram namin yung sistema. So, marami po kasi mga bagay na kailangan gawin. Most of conceptually, nag-gets ko naman po yung gusto ninyo. Oo. I-raise up po natin yan and we will do some action depending po sa mapapag-usapan ng management. And then I will let you know right away. O
Oo, please, para happy ang management, happy ang mga riders, no? Yun mga bayan. O sige, salamat na lang at pasensya sa abala. Tama ka kong. Hindi po abala, anytime po. And then kami, all the best po sa pagtapo ninyo. Alam niyo naman, sinasabi ko rin naman kay Coach, di ba? Magandang ginagawa ninyo and we believe also in your advocacy. O, Lahat naman po tayo sa rider din tayo. o sige, basta ang ating pamantayan kung tama, kampi-kampi tayo ha. Opo. Wala namang problema kung O sige, kabayan, salamat. salamat din po kung mabuhay po kayo. Oo, aasahan ko yan. Okay, mabuhay po kayo. Salamat po kung. Ingat, bye-bye. Okay, bye-bye. Naalala ko yung problema sa Joyride eh. Nahatian sa tip. Kung may tip ka sa isang araw na 200 pesos, tig-100 kayo. Ay kung yung 200 pesos, iyo lahat. Sa 30 days, 6,000 din yun. Sige, ganito kapatid ha. Susulat tayo kay Ma'am Joy. No, may letter ka sa akin. May contact number ka dito? Meron pa sa likod. Ito. Okay. Tapos, update ka namin. No. Tatawagan ka namin. Nasa iyo naman yung lisensya mo. Gamitin mo lang. Wala namang problema ikaw doon eh. Ang problema mo lang ito, di ba? Yun lang. Sige. At salamat din. Naalala ko yung problema sa Joyride. Yun. Official ng Joyride yung kausap ko. No? Kasi brother Matt, ang tip sa riders talaga yun. Dapat nga. Tama ba ako? Dapat sa rider. Oo, kaya nagpapakahirap eh. Di bale. Siyempre, nasa system yun eh. Para bang ang nasa system, lahat ng papasok na pera ng bayad hati, 80-20. 20% sa kanila, 80% sa inyo. So, kumbaga, ang nangyayari, kung ang pasahe niya ang customer mo ay 100 pesos, nagbigay ng 20, di 120. Yun yung magiging 80%, 20% sa kanila. Ano? Sige. Okay, sige. Ingat ha. Pamilyado ka ba? Mag-ingat. Anak. Dalawang anak mo. Di, siyempre, maliit pang anak mo, di ba? Yung pangalawa,